Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayan nga nagsutit sa matuod, kadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, mayong buntag Pinoy, adlaw karon nga Miyerkules, Hunyo 4, tuig 2025. Sangan sa atong regular host Malu Inocado Tabar, ako si Crystal Joy Felerca. Ug karong taod-taod atong makauban ang atong partner nga si Attorney John Destacamento. Atong sugdan ang atong tulumanon sa pagsuta sa atong weather update gikan sa Pag-asa Mactan Visayas, pinaagi ni Sir Jumer Iclarino. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good morning sa tanan ug sa atong tanang tigpaminaw kini atong latest weather update karong adlaw. Habagat or southwest monsoon ang paday nakaapekto sa malabigan sa Luzon ug kining intertropical convergence zone or ITCZ nakaapekto sa may habagatang bahin sa lalawigan sa Mindanao. Atong weather condition sa Central Visayas, lakit na ang probinsya sa Cebu, makasinati kita na parang sa mapanganuron ngadto na sa madag-umon na kalangitan ug nay mga patak-patak na mga pag-ulan ug kini mga localized na mga pagpangilat o pagpanugdog. Padayon ta mag-monitor sa mga gi-issue na mga thunderstorm advisories. Usahay magdala kini ng kusog ng mga pag-ulan na posibleng flash floods or landslides, ilabi na sa mga identified na mga highly vulnerable areas. Hinay nga ito na sa kasarangan na hangin masinati sa Visayas ug kadagatan, malinawon nga ito na sa kasarangan ng pagbalod. Temperatura sa Cebu 27 to 33 degrees Celsius, haring adlaw mo salop alas 6:03 sa hapon. Ang dagat muhunas unya alas 11 sa buntag, mutaob sa alas 4:55 sa hapon, naigitas una 1.12 meters. Philippine Standard Time alas 8:12 sa buntag, gikan diri sa Mactan Pag-asa Visayas, DOST Jomar Iclarino. Daghang salamat Sir Jumer Iclarino og mayong buntag ninyong tanan diha sa inyong buhatan. Mao kadtong atong weather update karong buntaga og karon atong tan-awon ang mga front pages sa atong lokal ug national nga mga pamantalaan. Atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, Gwen 6 poll recount, honest will of the people. Sa Sunstar Super Balita, pharmacy gilungkab, 100,000 pesos nawala. Sa The Freeman, Governor Garcia files protest weeks after losing gubernatorial race. Sa The Freeman Banat News, Governor Garcia ni protesta, gikwestiyon ang resulta sa May 12 elections. Sa The Philippine Star, nearly all keep post in BBM cabinet reset. Sa Manila Bulletin, Philippines secures 15.9 billion for climate agenda, funding to help build greener, more resilient future. Ug sa Tempo, floating shabu, 1.5 billion meth recovered from Masinloc waters. Mao kadto ang mga front pages sa atong lokal ug national nga mga pamantalaan. Sa atong pagbalik, atong sayran ang mga balita nga nahipos sa atong CCTN News Department. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines.
with Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo! Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your phone. Sinisibo! Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo! Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balikta sa Hello Cebu, mayong buntag Pinoy. Ug karon atong sayran ang atong mga balita nga nahipo sa atong CCTN News Department. Naguna sa mga balita, Commission on Elections ni padala og sumon kang Mayor-elect Junkie Uwano pagmando sa pagtubag sa election protest ni kanhi Mayor Jonas Cortez. Samtang Cortez ni sangat og urgent motion pagpiyansa sa iyang administratibong kaso. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Ang sumon gibitsahan og Mayo 23 girelease sa Electoral Contest Adjudication Department sa COMELEC nagpahibaw kang Mandawi Mayor-elect Junkie Uwano kabahin sa gisangat nga election protest ni kanhi Mayor Jonas Cortez. Gimanduan si Uwano sa pagtubag sa mong election protest sud sa 5 ka adlaw sa pagkadawat niini sa sumon. Si Attorney Sally Maligon, ang pangu sa transition team ni Uwano og incoming city administrator sa usa ka text nagkanayon nga wala pa sila nakita nga sumon. Makahinumduman nga nisangat og reklamo si kanhi Mayor Jonas Cortez batok kang Uwano kabahin sa resulta sa ning labay nga eleksyon. Gipasangil nga adunay mga irregularidad sa pipila ka mga presinto, diin gingong mas taas ang natala nga boto kaysa sa gidaghanon sa mga rehistradong botante. Nalipay mi kay at least wala to siya na dismiss sa COMELEC based on technicality, meaning gipatubag yun ang party no nga kanang gifailan sa electoral protest. Kuan lang mi kanang di mi hat kayo ani no. Ang importante ani nga ma-raise ang amo ang concern sa conduct sa elections dito sa COMELEC no. Si COMELEC na bahala na. Samtang sa laing bahin, si Cortez ni sangat og urgent motion pagpiyansa kabahin sa iyang kaso nga Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ang kaso na gumikan sa reklamo nga gipasaka sa mga mandawihanon nga sila si Ines Corbo ni Cesario ug Julia Narte nga nipasangil kang Cortez nga nitugot sa cement batching plant sa Barangay Labugon nga mag-operate bisan sa kakuwang sa gikinahanglan nga mga business ug environmental permits. Gipasangil sa mga residente nga ang planta peligro sa kahimsog ug hinungdan sa kasamok. Apan niangkon sila nga si Cortez giingong nagdumili sa pag-issue sa cease and desist order batok sa operator nga Supriya Philippines. Ang reklamo orihinal nga gisangat niadtong Oktubre tuig 2022 ug niadtong Setyembre tuig 2024 ang opisina sa Ombudsman nakahukom nga si Cortez sadaan sa grave misconduct nga nagrekomendar sa iyang dismissal sa serbisyo. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa laing bahin, outgoing Governor Gwendolyn Garcia may question sa
nahimong resulta sa nakalabay lang nga eleksyon. Hinungdan nga miduso kini og electoral protest ngadto sa ulohang buhatan sa Commission on Elections. Ang kasayuran nihatod ni Crystal Joy Filerca. Gikumpirmar ni outgoing Cebu Governor Gwendolyn Garcia nga niduso siya og electoral protest ngadto sa Commission on Elections aron pagkwestiyon sa nahimong resulta sa nakalabay lang nga eleksyon. Sa usa ka meeting karong hapon sa Kapitolyo, gibutyag ni Garcia nga gikwestiyon nila ang resulta gikan sa 4,000 ka mga clustered precinct. Diin matod pa, wa nahaom sa tinud-anay nga desisyon sa katawhan. Niadtong May 12 elections, nakadaog si incoming Governor Pamela Baricuatro og 1.1 million votes. Samtang nakakuha si Garcia og kapin 764,000 ka mga boto ug 33,000 ka mga boto usab kang Valeriano Ginco. Dugang pa ni Garcia nga wala matud pa makatuo ang mga botante gikan sa mga lagyong dapit sa nahimong resulta sa eleksyon. Apan wa niya gibasol ang kaatbang niya bisan man sa naangkong kadaugan. Wa usab gikalipay ang giingong pagpang-atake sa kaatbang niyang si Baricuatro taliwa sa nahimong resulta. Usbon ko, ayaw mo o paminaw o kaguol o kaha labaw sa tanan, take away those guilt feelings. I have no ill feelings towards you. Gipaabot pa sa kampo nilang Baricuatro ang kopya sa electoral protest gikan sa COMELEC una pa sila makahatag og dugang komento. Apan gikahibulungan sa head of transition team nga si Attorney Edmund Lau sa nahimong remedyo nga gibuhat ni Garcia. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Sa pagpadayon sa atong mga balita, Commission on Elections 7 ug ubang stakeholders mipaambit sa mga nahimo niadtong nakalabay nga eleksyon. Pinagi kini sa exit conference sa Regional Joint Security Coordinating Council. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Usa ka semana sa dili pa mahuman ang election period, gipaambit sa Commission on Elections 7 ug ilang mga partners ug stakeholders ang mga nahimo niadtong May 12 midterm elections. Atol kini sa exit conference sa Regional Joint Security Coordinating Council 7 nga gilangkuban sa COMELEC, law enforcement agencies ug ubang mga hingtungdang sektor. Sumapa ni COMELEC 7 Director Attorney Francisco Pobe gagipakita sa managlaing habig ang mga maayo nilang nabuhat. Kini aron masiguro nga mapabilin ang kahapsay sa adlaw sa eleksyon hangtod proklamasyon sa mga nakadaog taliwa man sa mga nasugatang kakulian. It's more on close coordinations and proper channeling of all communications and concern para madali namo ma-resolve ang mga activities namo. Nya ikaduha, with the constant conduct of meetings, conferences that are able to put it down into one action sa among mga activities din sa Central Visayas that make it more manifesting sa success sa among activity. Nakita sa COMELEC 7 nga nahimong aktibo ang pagsalmot sa ubang mga tao ug nagpahimo sa katugod sa pagpili sa ilang mga lider. Moabot na sa 292,000 ka mga senior citizen ug ubang naa sa vulnerable sector ang nakahigayon sa pagpamutar og sayo pinagi sa early voting. Gitaho usab ni Pobe nga niabot sa 86.52% ang voter turnout sa rehiyon nitong May 12 elections. Tungod kini sa kalihukang gipangunayan sa ilang buhatan, sama na lang sa voters education diin, nakahigayon ang katawhan sa paggamit sa automated counting machines. Apil na ang mga batanon. And most importantly, we will be able to inculcate to them through our barangay and basic information disseminations nga as much as possible, we should take part as part of our civil and moral obligations to participate in an election. Samtang report na nga to sa Law Department sa COMELEC ang ubang mga nasugatang kalapasan. Gikan sa managlaing kandidato sama na lang sa wala pagtangtang dayon sa campaign materials. Hinoon nagpadayon ang pagpanawat sa Statement of Contribution and Expenditures kun SOSE gikan sa mga mananaog og nangapil ding kandidato hangtod na siyang deadline karong Hunyo 11. I would like to believe that the youth has given us a factor on it, and the more nga amo silang gi-encourage because they are the next generations that will have to take into actions just any other as generations come and go. CCTN News. Sa laing balita, usa ka pharmacy sa barangay Hagubiaw, syudad sa Mandaue, gilungkab sa wala pa mailhing kawatan. Muabot sa 100,000 kon 100,000 pesos in cash ang nakuha sa maong kawatan. Ang kasayuran nihatod ni Mary Rose Sagarino.
Kining gibuslutan nga concrete wall mao gituuhan nga mao giagian sa mga manglong kabay sa usa ka pharmacy sa barangay Hagobiao, syudad sa Mandawi. Pasado alas 5 kaganinang buntag nadiskubrihan sa empleyado ang pagpangawat. Adunay mga bato-bato ang sud sa pharmacy ug gigubaan na ang ATM machine nga anaa sa sud. So, naputay information nga pila na sad pud ni siya ka adlaw kagabi nga ilahan ni gibakbak. So mooto nahitabo na gyud na ganina buntag na discover sa manager sa maong pharmacy nga nakasud na gyud ni ang mga more or less 3 ka tawo. Moabot sa 100,000 pesos nga cash ang nakuha gikan sa vault din mao gibutangan sa halin sa butika. Mato ni Villaro nga gisuwayan usab paglungkab ang ATM machine apan apakyas ang mga kawatan tungod sa ka-secure sa vault sa machine. Padayon ang ilang pagsusi aron matino kung kinsa ang mga kawatan. Nagkadayang anggulo ang ilang gisubay, naglakip sa inside job o lokal kini nga mga grupo. Hilabihan nga gihulagway nga planado ang aksyon. Makuha na to nga planado gyud siya nga pagpanguha nila sa kwarta sa usa ka establishment kay knowing nga katong mahibaw-an nila kung asa jud dapita ang area, asa sila mangbakbak ug ang time kung kano saan nila sudlon. Local voice ma'am, posible. Subay sa nahitabo, giawhag ang mga establishmento sa pagpatuman og mas hugot nga seguridad. Nasayran nga walay security guard ang pharmacy. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Subay sa maong balita, kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo miisa sa ilang seguridad human gilungkab sa gituohang sakop sa acetylene gang ang usa ka pharmacy sa syudad sa Mandawi. Gisuwayan paunta pagkuha ang kwarta sa usa ka ATM machine sa usa ka bangko apan sila napakyas. Ang kasayuran ay hatod ni Arnold Bustamante. May pagawas karon og kamanduan ang hepe sa kapulisan sa Dakbayan Sugbo, Police Colonel Enrico Figueroa sa mga chief of police sa 11 ka mga police stations nga isa ka ang ilang pagbantay human nga giigo sa mga kabuhatan usa ka parmasya sa barangay Hagobiao sa Dakbayan sa Mandawi. Mato ni Figueroa nga iyang gipalutsan og direktiba ang iyang mga station commanders paghimo og inventory sa mga financial institutions sa ilang area of responsibility aron masiguro nga nakahanay ang security nga gipatuman sa mga establishmento. Lagip silang sutaon kung dunay mga kadudahang tawo nga namuyo sa palibot sa usa ka establishment nga naa sa duol ang mga pawn shop, bangko guman pa nga mahimo nila nga target kasagaran sa mga dayong nga tulisan o mga manglungkabay ila kining giistudyuhan di naara sila sa palibot nag-abang og kwarto aron sa na lang nila ang paghimo silang krimen nga mao ang pagpangawat. So ayan sa action natin lahat ng ating station commander they will conduct inventory do sa kanilang mga AOR ng mga financial institution like yung LBC, yung mga pawn shop para makita natin yung kanilang security na hindi sila mapasukan katulad ng mga indicator. May mga indicator kasi yan bago nag-conduct ng ganyang operation, yung mga grupong yan, may mga indicator tayo makikita dyan. Yung mga magre-rent katabi doon sa mga katulad ng mga financial institution, may magre-rent dyan. Kutsa ginawa ni Figueroa nga wala sila makamonitor nga doon nangabot nga mga dayo nga tulisan sa Dakbayan sa Sugbo. Apan wala sila makumpiyansa human naigo ang syudad sa Mandawi. Apan kung nakasulod naman sila sa syudad, bahad ni Figueroa nga sa dili pa sila makahimog krimen ila na kining dakpon pinagi-saabag sa komunidad. Sa miging buwan ang CCPO nagpatawag og tigom sa mga security managers sa tanang establishmento sa Dakbayan sa Sugbo aron pahimangnuan og pahinumduman nga diri angayan nga mulugak sila nga pagpatuman sa seguridad. Yes, actually ginawa natin yan na parang last month lang yung mga manager, security manager ng ating mga establishment dito, and we will again remind them we will include that sa ating revisit ng ating mga establishment. We will remind them na maging vigilant sa mga ganitong klaseng grupo. Ipalambo usab niya ang police visibility labi na sa downtown area. Di na nagtapok ang daghang financial establishments nga peligro sa tuloy suguban pa. Gitasan usab sa CCPO Director ang Mobile Patrol Unit nga musuroy matag karunugon niya aron mapungan ang posibleng mahitabong krimen. Arnold Bustamante, CCTN. Mao kadto ang mga balita nga nahipos sa atong CCTN News Department nga inyong nakita kagahapong adlaw sa Sayre 47. Ug sa atong pagbalik partner, aduna kitay makauban dinhi sa atong programa sa dili pa kita maghisgot og pipila ka mga isyu nga manginlabot ang lungsod ug ang nasod. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines.
with Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lemchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone na doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. I believe with all my heart that the Lord is allowing us to understand that He's the one who are extending this life, and we have to really take care of our body. Yes. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Every day, pag gising mo, iisip ko kung ilang taon na lang yung katagal ko, yung ganun. This is your path to a new start. OzoneMed Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday, 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules, 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. Sorry ma'am, na-late ko. Nagita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Hello Cebu. Hello Cebu. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy. Nya karong partner sa buwan sa June, dili lang ni Wedding Month, dili lang sad ni LGBT Awareness Month, pero ang buwan sa Hunyo, partner, is also a National Kidney Month. Nya in line with the celebration or the observance of National Kidney Month, ang Philippine Society of Nephrology Center, Central and Eastern Visayas Chapter, naghimo kini silang mga inisyatiba aron pagpadangat sa publiko kabahin sa awareness kung unsa kining mga sakit sa kidneys, unsaon nato pag take care sa atong mga kidneys niya, aron sawan or aron ipadangat sa atoa kung unsay mga do's and don'ts o uban pang mga
information kabahin ni ana. Ani sa ato ang studio karong buntaga ang duha ka miyembro. Actually, dili ni membro kay ang usa nila presidente sa Philippine Society of Nephrology Central and Eastern Visayas Chapter, si Dr. Roldan Mata. Good morning, Doc. Good morning. Nya naasad si Dr. Zar Berami, gikan gihapon ni sa maong society. So good morning ninyong duha, Doc. Good morning. So, Sige partner, unsa imong ang permiro kuan sila? Since awareness month man ni sa kidney awareness month partner, atong sugdan ang pangutana sa atong duha ka mga kauban nga doctors, unsa man ka importante nganong kinahanglan man nga i-observe ni nato ang kidney awareness month. Ang kidney manggod ang silent organ na sa lawas. So daghan tao nga wa kibalo ana. Muna sa ang tiglimpyo sa tundugo, nag-regulate sa blood pressure niya. Kasagaran sa mga tao wa kibalo nga kung sila nasa risko para magilang kidney kuya kay maguba. So kani sa amo ang kidney month, among ipaila sa mga tao unsa ka importante ang kidney. Ang team actually is ang bato ay alagaan, ang buhay ay paglaban. Basically, you take good care of your kidneys para okay ang kinabuhi sa tao. Ato na yung pangutanon si Dr. Berami. Doc, unsa man joy mga common causes aning kidney disease in the Philippines? Kay I think naani siya sa mga top 3, top 4, top 5 nga leading causes of death in the Philippines, if I am not mistaken. Nadyo siya maguna sa mga top 5, top 3 kasi magpuli-puli la kada tuig. Pero ang mga hinungdan sa kidney diseases kasagaran maglahi-lahi kung dagko or bata. Sa mga dagko kasagaran high blood, diabetes. Sa amo ako pediatric nephrologist, sa mga bata lahi pod na yung mga gitawagan nephrotic syndrome, na kanya siya problema sa salaan sa kidney. Napoy ka nang gitawag nga glomerulonephritis nga posible mahitabo kung naatay mga throat infection or mga skin infection nga wala natambalan. Kasagaran dili din siya diha mo gawas dayon o say maapitag baduha ka semana, 4 ka semana after sa skin or mga throat infection. So nagisgot ka, Doc, nga ikaw usa ka pediatric nephrologist. Kini si Dr. Mata is an adult nephrologist kay mao ni ilang mga specialization. So sa ato pa, Doc, naasay mga bata nga kuan kay ang uban na misconception sa mga ginikanan usahay, bata pa na, dili pa na pwede pa na mo mukaon pagkaon with high salt content kay kuan pa ni bata pa, okay pa ang kidneys. But can you elaborate more on that, Doc, mga misconceptions sa kuan? Especially when it comes sa mga bata. So kasagaran jud nga mailhan kay mga dagko ra ang pwede magkasakit sa kidney, pero mga bata pwede pa sila magkasakit, no? So kasagaran ang pinaka-common siguro nga sakit ma-associate na to sa kanang mga bata sa sakit sa kidney kanang mga UTI. No, kasagaran magkonsulta, pero na may uban pod nga klase nga mga bata nga balik-balik ang UTI, di po na siya maayo sa kidney kay kung balik-balik nga UTI, pwede po na siya makauwat sa kidney nga ikadugayan, pwede siya proceed sa kanang kitawag na tong CKD, no, or chronic kidney disease. Okay. So if sa bata, attorney, ari punta sa mga dagko kay murag mao ba ni common gud nga usahay ang mga dagko jud ang mga makakuha nila binatungod sa mga gipang intake nga mga food and drinks. Unsay kuan ani, Doc, nga makakuha og mga sakit sa kidney ang kaning mga nana sa saktong pangidaron? Ang common nga sakit sa kidney sa mga tigulang is diabetes o hypertension. Munay common kay nga cause. Nasa uban pulisad nga mag-repeated infection ang kidney or bato nga nakabara sa agyanan sa ihi or what we call glomerulonephritis, mga inflammation sa kidney. And even ang kanang pag-inom og mga patahag inom og tambal nga usually mga pain relievers kana sad makapekto sa kidney. Ang problema na itong CKD kana gitawag tog CKD ka common nga damage sa kidney sa different mga diseases is that it is silent. Usually at the early stages ana wa nay simptomas. Makita na to sa mga laboratory. Ang mga simptomas late na mugawas. So muna among ipabaw sa mga tao nga magpa-check up yun sila. Kung naa sila yung mga risk factors, magpa-check up sila. Kaya importante nga masakpan nato ang kidney disease before mo grabe para natay mabuhat, para napay chance ma-reverse nato. Naghisgot man jud kag mga kuan, Doc, no? Naghisgot ka og mga signs, naingon ka nga dili anak kadali nga murag ma-determine nimo nga naabasin dieg naa kay kidney disease. Pero
nay uban manggod kay bawo na ka sa mga Pinoy dok nga kanang dili gyud na nila part sa ilahang murag dili part atong culture nga proactive ta mo adtong doktor nga magpa-check up gyud. Kung watay gipang pamati sa lawas dito mo doon sa mga health center, sa mga hospital kay. So akong pangutana dok, unsa may mga early warning signs aning kaning kung naa kay medyo murag na base na kay sakit sa kidney niya kining unsa may mga indications nga posible ka kinahanglan mo adtong doktor? Okay. First of all, I just want to clarify nga ang kaning mga simptomas imong gipangutana mitabo ni sa late stages na. So kana silang luya, way gana kaon, panghupong, kanang burot na ang tiil, maglisod ginhawa, mangluspad. Muna sa ang early signs. Pero early in the sense nga muy una mo gawas. But ang kung ganahan jud ka makibalo nga sayo jud kung naay problema ang kidney is pa-check up ka sa laboratory. Naay buhaton ana nga serum creatinine, urinalysis, nya urine albumin urea ratio. Nga kani sila og ultrasound pa di ay. Ang kana sila screening na siya sa pagdetect sa mga problema sa kidney even before na ay simptomas. Ug kung ikaw kibalo nga naa kay risk factor na naay kailan nimo sa imong pamilya nga high blood or diabeteson or kanang mas kila kanang tambok kay grabe ka tambok, risk factor na siya sa kidney disease. Angay na ka magpa-check up even if wa kay gipamati. So advisable ba doc nga magpa-check up ta unsa man ni every 6 months, every once a year? Unsay advisable ana? Kung normal lang ka, pwede ra ka magpa-check up mga once a year. Pero kung nakay risk factor, it will be determined by your doctor. Kung unsa ka grabe ang risgo nimo, pwede niya i-more frequent ang check up. Kung naa na kay proven nga naanay na usab sa imong kidney nimo, na for example, taas ang creatinine o na nakit-an nga protina sa imong ihi, then pwede na siya nga maybe ang doktor mag-decide every 3 or 6 months ang check up. Okay. Ya ang kining kidney disease Dr. Berami, unsa magyud ni kining is this something reversible kung or naa ba ni say point of no return nga once nga maabot na kaana nga point ay murag lisod-lisod na imong sitwasyon niya, what are the treatment options pod nga available doc para sa mga pasyente in town nga nakasinati aning maong sakit? Kasagaran ang kanang sakit sa kidney mo siya kanang spectrum no, isa ka linya. Sa isa ka end kanang natin gitawag na AKI no, acute kidney injury. So kasagaran kung ma-detect ka early pwede pa na siya nato ma-reverse. Pero kung di nato matambalan una ang AKI, pwede na siya mo proceed sa CKD no, gitawag ka ng chronic kidney disease. So kasagaran kung chronic kidney disease usay maabot sa punto nga kailangan sila ma-dialysis. So pwede na hemodialysis or peritoneal dialysis. Unsa man sa kalainan anang duha doc? Hemo o peritoneal? Ang hemodialysis kasagaran na siya makina kanang hemodialysis machine. Ya depende pod sa prescription kung kaduha sa kasimana katulos sa kasimana mag-adto siya sa HD center para mag-dialysis. Bali ang hemodialysis machine maoy kidney niya sama sa giingon ni Dr. Mata ganiha ang function sa kidney maglimpyo sa dugo. So ang HD machine, hemodialysis machine muna siya ang maglimpyo sa dugo. Ang kanang atong isa peritoneal dialysis which is among gina-advocate para sa mga bata. No? So ang peritoneal dialysis nay kanang gitawag nga peritoneal dialysis nga fluid ni isulod dira sa tiyan sa abdomen sa bata. Unya after pila ka oras habwaon na pod siya kay iguman sa pila ka oras dira naman siya marag malimpyo no atong gitawag. Og ang pinaka-importante pod dili kay daghan ang makabalo ani pero ang kanang gitawag natong transplant, kidney transplant no. So mo nay pinaka-ultimate goal jud nato kung naatay CKD or chronic kidney disease. Bali transplant naatay donor, ang donor nga kidney ihatag sa katong bata or adult nga nay sakit sa kidney nga nay CKD. So possible po day ang transplant sa mga bata? Possible po ang transplant sa mga bata. Pero na screening ana doc no nya dayon kinahanglan jud og proper matching. Oo, daghang screening maagian so ang bata screen pod siya sama pod sa adult nga mo donate i-screening pod siya. So daghang proseso. Usay kung makadungog sila sa proseso taas sa ani doc. Pero kung magkugi lang jud og sige check up og mabuhat ang mga proseso nga kailan og mga test, ma-perform jud eventually ang kidney transplant. But nalang question, Doc, if ever dili siya kuan ang transplant, why donor? Is it possible nga mabuhi ba ko sa katawo with one kidney only and unsa man maka-affect ba sa iyang quality of life? Ang donor nga maghatag kidney pwede ra mabuhi even if one kidney na siya. Basta kuan lang mo follow sa healthy diet, healthy lifestyle,
avoid certain medications kanang medication abuse. So pwede ra gyud na siya, is possible. The donor. The donor, yes. Okay. Ari sad ta sa imuhang ato ning pangutan-on sila kay kini lagi si Dr. Mata kung ano siya adult nephrologist na ni partner. Dr. Virame kay para sa pangbata. Can you talk more about dialysis, Doc? Kining how often do patients get dialysis? Niya kanus-aman sad ang tao magkinahanglan ni ana niya kining many are wondering, Doc, unsa man jud ang kinabuhi kung you are on dialysis? Okay. Ang dialysis, like ingon ni Dr. Virame, is two types, peritoneal o hemodialysis. Now, why do we, ano amo mang i-recommend ang dialysis or transplant? Because the nature sa kidney disease, si chronic kidney disease, it is irreversible and progressive. Kung pirmi gyud nang paubos ang kidney function basta magsugod na ang chronic kidney disease, di na mabalik sa normal. Walay tambal nga mapaka-normal sa kidney basta mo chronic kidney disease na. Nya, so kinahanglan nato og lain pamaagi sa paglimpyo sa dugo. Kay wa may tambal sad nga makalimpyo sa dugo. Natay tambal sa laing mga side effects sa pagkaguba sa kidney, but that part jud kanang paglimpyo sa dugo walay tambal makabuhat ana. So kinahanglan nato either machine kana muna sa ang dialysis, muna buhaton every hemodialysis, ang dugo mugawas limpyuhan sa machine ibalik sa lawas. That is done mga 3 times a week. Nya ang kanang peritoneal dialysis muna siya ang tubig isulod sa tiyan, maglimpyo, then ipagawas na sad. Now, kana siya noon ang nakadiferensya ng duha kay ang peritoneal dialysis kada adlaw na siya buhaton. Pwede na sa buhaton sa balay, pwede na ikaw mubuhat ana, di ka mangkang adto sa dialysis center, but kada adlaw gyud na siya. Mga 3 to 5 cycles ibuhat every day. Nay pamaagi sad nga automated para buhaton na siya while you are asleep. So no need to be awake and perform it, but while natug ka, pag mata ni kabuntag, tangtangon lang, pwede na ka makalakaw-lakaw. Nya ang kinabuhi nato sa mga pasyente nga gidialysis, well, is challenging because magkuan ka, mag-follow kag schedule, daghan ka tambal imnon, but pwede ra gyapon ma-close to normal imong kinabuhi nimo. You can go on vacation, pwede ka makiadto mga party baron na, pwede ka makatrabaho na pa may uban pasyente nga nagtrabaho even with on dialysis. So all in all, even though challenging, it can be as close to normal as you want. Yeah, but what about the costs, Doc? Yes. Can you talk about the cost? Kay yung ka 3 to 5 in a week for hemo, nya dayon peritoneal, murag kinahanglan sad siya kining very frequent. So unsa sa mahal siya, Doc? Dako gina sa gasto sa una. Pero karon tabangan na ta sa PhilHealth. Makover na ang PhilHealth sa peritoneal dialysis o hemodialysis. So basically, PhilHealth pays for everything except lang kung naa kay mga gi-order nga laboratory or laing mga tambal kana siya. And by the way, ang sa PhilHealth dialysis na siya, ang tambal ikaw na ana. Pero pwede sa ka makapangigtabang tingali sa uban nga mga programs para tabangan nimo sa mga paggastos o palit sa tambal. But basically, yes, ang PhilHealth mutabang sa paggasto. Okay. So, how about sa mga bata, Doc, unsa may life sa mga bata nga ni-undergo og dialysis and sa ilang quality of life pod do same ba sa mga tigulang na nga murag they can still live a normal life? So mo na itong goal nga paninguan na to nga mo live jud sila og normal life, no? Though na jud mga adjustments na itong gitawag sama sa example ko ang bata mag peritoneal dialysis sama sa ingon ni Doc, buhaton siya sa balay. So na jud mga adjustments nga buhaton ang matag member sa pamilya para mabuhat ang dialysis. Nya isa pod sa mga concern kasagaran nga ay Doc dili na ni kaskwela ang bata. So akong ingon jud ana kanang ipaskwelahon jud gihapon ang bata. So nalig mga ginagmay nga adjustments pwede sa mga dili kaayo kanang mga grabe nga mga physical activity, no? So pero ato jud ang paninguaon mga close to normal, especially ang pagskwela sa bata. Kay kasagaran nay uban like nay pasyente karon nga adolescent ganahan siya magsiman, no? Pero kanang tungod sa chronic kidney disease nadyo mga adjustments no nga buhaton pero dili jud na siya kanang sagabal jud nga wala na kay marag paglaom or kanang marag goal or dream sa life ba. So labi na kada mga bata kuan kanang luoy gud kaayo. Sila kay baw pa ba nga nganong nainana sila. Pero kining naay balik ko ari sa adult. Kay naay kining murag I don't know if this is a myth or unsa
Pero moingon Dok nga kay kinsa kuno tong magsigi og tumar og tambal or kanang mga herbal supplements, food supplements, over the counter medications, na kunoy mas taas kuno ilang likelihood nga maka-develop og kidney disease. How true or how false is that, Doc? Naagyo risgo na sa mga tambal. For example, kanang mga pain relievers na nasa effect na mapahinay niya ang blood flow padung sa kidney. So, kung masigi kag inom anang tambala kay wa ka kibaw di ay nga naay kanang limit ang pag-inom sa tambal, posible na maguba ang kidney. So, kung nakay pamationg nga sakit, I would advise nga mo adto sa doktor, mungutana ka sa doktor, magpa-check up ka para ma-identify unsa ang rason nga nung nagsakit na siya para matambalan og tarong. So di yun na maayo kay ang kanang over-the-counter medication sad nay uban ana nga dili regulated kanang mga herbal supplements. So what if nga kanang tambal na siya makadami sa imong kidney nimo unya wala na gisulti gisuwat sa label ana kay natural does not mean safe automatically, no? So kung wala gisuwat sa label kung ang dosage nga angay imnon nya ikaw mapataka lang kag inom din kuyo kay maguba ang kidney. How about sa mga kanang food intake, Doc? Murag mao jud ni usap pod like kanang soft drinks or kanang mga fatty foods. Okay, so mga ginabot. Ang proper care sa kidney is a healthy diet, as a well-balanced diet. Kung nakay plato, katungaan na gulay. Kay munay makapataas kinabuhi gulay, dili pansit. Abiro kung katunga Doc kay fried chicken. Katunga gulay. 1/4 sa plato rice, 1/4 is meat or protein. So muna siya. But kung mulapas ka sa katunga, okay na yun na mulapas sa katunga ang gulay sa plato. Yeah. Gulay ready na kana gulay. Ang vegetarian man taahat ani Doc. Ang uban pa natong ikuan nga natay 8 golden rules sa pag-kidney health. Usa is drink lots of water. O kung kita ka nga init kay panahon, minom jud ka. Ang akong advice is mga at least 2 to 3 liters a day. What's the science behind that, Doc? Kay why are we made to drink lots of water, especially kanang during a hot day? Okay. Ang atong kidney maglimpyo sa atong dugo. Kay kanang mga hugaw sa dugo gikan na sa mga normal processes sa lawas. Iyan ang kwaon ang mga hugaw ilabay niya sa ihi. So it is important nga enough nga fluid nimo para produce enough water para mugawas ang hugaw. Okay. Nya kung init ang panahon, man singuton ka, so kinahanglan kag more water. So mao day na siya. Any other tips, Doc, sa mga viewers nato? Okay. So 8 golden rules, no? Katong drink enough water. Check your BP. Check your BP and go to your doctor if nakay kanang nakay high blood. Check your blood sugar. And then take medication para makontrol ang blood sugar kung taas. Stop smoking. Okay? Exercise regularly. Keep your weight well fit, and then kung nakay risgo sa kanang mga kidney diseases, like example nakay known family member nga naay diabetes or naay high blood or nakay nahibaw-an nga naay dialysis yung pamilya, ipa-check up yun nga para kay simba ko nga tingali nagsugod na ang problema sa imong kidney nimo. Nya pag-exercise kay kana siya ay importante sa nas kidney ang exercise. Yeah, needless to say, Doc, no, dili ni siya dali para sa pamilya nga sa pasyente mismo niya sa mga pamilya nga mag-support niya. Pero what can family members do, Doc, in order to support a patient suffering in town suffering a kidney disease? Well, first of all is ang pag-recognize the fact nga usab na jud ang kinabuhi niya. So kung naluya na siya, you have to be patient. Nya na siya mga tambal, tabangan nimo siya sa mga sa pagpalit sa tambal, pag-remind siya sa pag-take sa tambal. Nya pag ila nga iyang diet sa kanang pasyente nga sakit sa kidney or even na-dialysis siya, lahi na siya ang diet niya kumpara sa imuha. Nanay specific kanang specify sa doctor nga diet. So tabangan siya niyo ayo tintala. Kay mo importante man na ang diet even if nag-dialysis na ka. Well, thank you so much, Doc. Very important na partner no nga naay supportive family nga mo atiman sa atong mga patients nga mga tigulang na, but how much more kaha sa mga bata, Doc? Unsa may kanang
gikinahanglan sa mga patients nga mga bata o sa family po dun sa ilang mga angay buhaton, labi na kaning mga bata nga di pa sila kasabot sa ilang giagian nga magdialysis na sila. So kasagaran kana sama sa ingon ni Doc Mata no, ang support jud sa family no, labi na sa mga ginikanan kay importante jud. Ang kasagaran kung maabot na sila ang mga bata o mga adolescent, madalaga na or maulitaw, kana hinay-hinayan na namo sila og kanang hatag og kanang idea ba unsa mahimo nga responsable sa ilang kaugalingon, like pag-inom og tambal no, kay kasagaran kung mga batang gamay hungitan man as mga mama, papa no, pero kasagaran kung mga dagko na amo pa na silang ingnon nga kanang atong hinay-hinayon nga kita pod mismo pasyente more responsible pod like timing sa pag-inom sa mga tambal ana, kay eventually manggod ika-adult nila amo na silang gitaw i-transition no, so among ibalhin sila sa adult nga doktor, kay kami pedya, so amo silang i-transition padung sa adult para kung adult manggod ba kung sagar mo konsulta ta sa klinik o say kitara, pero kung mga bata manggod mo konsulta sa klinik kasaran ko yung ang mama dyan na ang papa ang tigbantay no, so usay manggod dira sila makalitan nga hala ako na yung responsable sa akong kaagyan kung dako nako, so namuntay transition pod nga gitawag no, kay para suporta pod siya sa pasyente nga bata para puhon ikadako niya di siya makalitan nga hala ako na jud ay responsable sa akong kaugalingon. Nya, kumusta sa unsay mga initiatives sa inyong Philippine Society of Nephrology Doc nga gipang himo karon kabahin aning National Kidney Month na apoy basi gusto ninyo invite ato ang mga viewers na suportaan ang inyong mga inisyatiba? So actually sa Kidney Month nami plano nga mga daghang lectures. Ang target namo is for now is mga company. I-lecture namo ang mga empleyado about sa kidney disease o sa mabuhat to prevent kidney disease. Ang naasa may plano nga maghimo umiguan kanang Disaster Preparedness Committee para mangandam karong rainy season sa leptospirosis. Kay kani nga sakit makuha nato gikan sa contaminated water from the kanang mga sample kanang ihi sa ilaga. Nya kuyaw man siya kay once ma-infected ka sa leptospirosis makaguba na simong kidney nimo. So magkuan mi ng educational campaign, mag-informational campaign sa mga tao. Nindot day kay noble kaayo ang ilahang mga goals o objectives diya silang chapter. So ganahan pa unta ta maka-learn more about kidney disease no, pero unfortunately wala na tay oras. Mangayo na lang siguro sa ilang parting words gikan kang first kang Doc Mata. Ang bato ay alagaan, buhay ay paglaban. Take good care of your kidneys for a healthy life. Yeah, para sa mga bata, ang pingin dyan na atong mga kidneys no, inom og daghan tubig. Yeah, dugang lang sa katong mga simptomas pod ni Doc ganiha sa mga bata pod kasagaran nay uban mag-ice tea ang color sa ihi or magbuwa-buwa no, so kung nay mabantayan ng ana konsulta jud dayon sa doktor. Yeah, dili magpatakag inom og tambal, dili mangonsulta sa silingan, konsulta jud sa doktor. Okay. Yeah, on that note, daghang kayong salamat ninyo Dr. Roldan Mata o Dr. Zar Francis Verami gikan sa Philippine Society of Nephrology, mga adult nephrologist o pediatric nephrologist. Salamat sa inyong pagmataog sa iyo o pag-join nato dire sa atong programa sa Hello Cebu, sir. Docs. And dagan kitag na-learn, although sa kagamay sa time partner no, dagan tag mga na-learn where naka-ekis-ekis kaganiha sa mga 8 golden rules ni Doc. Daghan puro man wrong amo exercise wala. Okay nya. Ato sang tan-awon unsa ang giandam ni Tatay Dodong nga pulong og kinabuhi. Pulong mo ang diwag sa dalang ko. Ang pagtulunan bahin sa mga anghel magbalantay. Adunay ligkong sukaranan sa Biblia. Kay sa Mateo 18:10 nag-ingon, matpunin ninyo nga dili kamo magtamay bisan usan ining mga gagmayng mga bata. Kay sultihan ko kamo nga ang ilang mga anghel ato kanunay sa tubangan sa akong amahan dito sa langit. Dinhi si Jesus mismo nagmatuod sa pagkaanaa sa mga anghel na magbarantay nga nagtan-aw sa kabataan. Sa Salmo 91:11 ngadto sa 12 nang ingon usab,
Pabantayan ka sa Diyos sa iyang mga anghel aron pagpanalipod kanimo bisag asa ka paingon. Bayawon kanila sa ilang mga kamot aron dili maunsa sa mga bato nga imo mga tiil. Ang mga anghel gisangunan sa Ginoo nga mobantay kanato. Kini maong doktrina kabahin sa tradisyon sa simbahang Katoliko. Ang ato mga anghel magbalantay, mugiya ug manalipod kanato batok sa mga dautan. Mga igsoon, mao kaniyang pulong nga naghatag og giya sa atong kinabuhi. Magampo kita. Sa ngalan sa Man, sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Langitong Amahan, salamat kayo nga kami imong ipabantayan sa among mga anghel. Busa sa mga panahon nga ana kami sa kalisdanan, kami musalig labang nga kami dili gyud nimo pasagdan pinagi sa mga magbalantay anghel nga niya kanamo. Kining tanan namong gipangayo pinagi sa mong bugtong anak ng Jesucristo. Amen. Salamat sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo'y nagtapo sa atong tulumanon. Daghang salamat, Philippine Airlines. Thank you Archbishop Jose Palma, Nanay Diana Limchua ug Tatay Dodong Limchua. Daghang salamat usab sa among news manager Sir Dennis Tabar, sa TOC Sir Robert, Ma'am Inday, Sir Matmat, Miss Mabel ug Ma'am Joanne. Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond ug diri sa studio kan Sir Ferdy, daghang salamat. Daghang salamat usab sa iyong pagpakiguban namo karong buntaga. Sangan sa atong regular host Malu Inocando Tabar, ako si Crystal Joy Fillerca. Ako si Attorney John Destacamento. Ubani gihapon mi ninyo ugmang adlaw sa programang Hello Cebu, Mayong Buntag, Pinoy.